Yun guys, so welcome back once again dito sa aking channel, and pag-usapan natin ngayong araw is yung topic na hindi pa rin mawala hanggang ngayon, or yung katanungan na hanggang ngayon is andyan pa rin. So paano yung tetra natin kung ayaw mag-breed at pag nag-drop siya ng egg is puro naman lahat baog. So ano yung dapat gagawin? So ito lang yung palaging paulit-ulit na question guys eh. So yung techniques dyan sa mga tetra na ayaw mag-breed, ganito yung gawin nyo guys. Kung hindi siya madala, sa separate natin na 3 days or 4 days na nakaseparate yung male at female natin, at saka napakain na natin ng live foods at kumbaga intact na yung tiyan niya, bulky na talaga. Tapos pag ayaw niya pa rin mag-breed, so palit kayo ng male. Baka yung problema natin is yung male ayaw mag-breed sa kanya. Yun, kasi may mga male kasi guys na medyo bata pa, so hindi pa sila matured pagdating sa breeding na tinatawag. Yan, kung yung male naman natin is mature tapos ayaw pa rin mag-breed ni female, so yung problema dyan si female talaga. So mangyayari dyan ay palitan nyo na kasi ayaw niya mag-breed eh. Kasi kung ipo-focus pa rin natin yung sarili natin dyan, hindi tayo makapag-breed ng tetra kasi siya lang yung pinupokusan natin. So maghanap tayo ng another breeder na pwede nating gawing breeder. Yun yung techniques dyan at tips guys. So wag kayo mag-stick sa isang tetra lang. Yun, katulad din ginagawa namin, may mga tetra din kami na ayaw mag-breed. So yung ginagawa namin yan, pag ayaw siya mag-breed talaga, at kailang salang muna, ayaw pa rin siya mag-breed. Kumbaga condition na siya. Both sila condition, male and female condition, bulky ng tiyan, both din matured. So kumbaga breeding na lang talaga, ayaw pa mag-drop. So yung gawin nyo, kung ayaw pa rin siya mag-drop, hanap na tayo ng ibang female. Yun. Tapos, kung yung mga egg naman ng tetra natin guys is palagi na lang baon tuwing nagbi-breed tayo. Ganon din yung techniques dyan. So, sa amin, mga breeder, yung ginagawa namin, pag mga ganong bagay guys, syempre hanggang ngayon is nabaugan pa rin kami. Hindi natin yung nasasabi na every breed ng mga breeder is mayroon, kumbaga, lahat yan, kumbaga lahat yan is nag-hatch. Hindi yan, may mga baog talaga yan. So, hindi natin yan guys masabi na 100% pag nag-breed yung mga breeder is matik buhay yung mga egg. So yung gagawin natin, dapat marami tayong breeder. Yun, kung gusto natin magparami ng glowfish. Yan. Imagine kasi guys, pag marami kang breeder, lagay natin mayroon kang 10 pares ng breeder. Yan. So 10 pares ng breeder, kung hindi mag-breed o kung nag-breed yan lahat, tapos yung 8 pares dyan is puro baog, tapos may 2 pares ka na nag-breed dyan na hindi baog, yun, di may tetra ka na papalakihin, di ba? Yun yung techniques ng mga breeders guys. Kasi sa akin ganun din yung ginagawa ko. Kung meron akong 10 pares na breeder, or every breed ko meron akong 5 pares yan binibreed. So sa 4 na pares dyan, kung baog yan lahat yung 4 na pares, walang problema, may 1 pares ka pa. So sa 1 pares, pag nag-drop yan, lagay natin na sa 500 yung i-drop niya. Kung mabuhay yung 300 pieces dyan, napakaswerte mo na. Yun. Kaya tiyaga lang talaga yung puhunan dito sa pagbibreed ng glowfish. O lagay natin sa 5 pares mo, mag-breed yung 2 piraso dyan. Sa 5 pares, mag-breed yung 2. Yung 3 piraso na yan na pares mo, is nag-breed din sila, pero puro baog yung egg. So swerte mo na sa 2 pares. Pag nag 300 every lang yan, pares. So may 600 ka na mabubuhay na glowfish. Yun, ganun lang kasimple guys. Huwag kayong magstay sa isang breeder lang, kasi pag isang breeder lang, wala kang wala kang choices. Uulutin mo pa rin. So kung uulutin natin yan, ganun pa rin yung kalalabasan, baog pa rin siya. So wala. So naglalakad yung oras kumbaga ngayon ka nag-breed, ngayong buwan. So kung kondisyon mo na naman siya ulit next week, ibibreed mo siya. So ganun pa rin yung labas, baog na naman ulit. So kukondisyon mo naman ulit, and then ibibreed mo naman siya. So ganun din naman yung lalabas, baog na naman ulit. Kung naghanap ka ng another breeder, sana nakabuo ka na ng mga glowfish, nakapagparami ka na ng glowfish. So ganun yung ginagawa namin guys na mga breeder about sa glowfish, kasi glowfish naman talaga napakahirap naman talaga itong i-breed. Lalo na pagdating sa sa hatching ng egg. Yun. At isa pa, pag nag-hatch na yung mga egg guys, so huwag nyo nagalawin yung mga tank nyo.
wag nyo nagalawin dyan, or mas maganda nga wag nyo natanggalin yung yung breeding cage nyo, kasi may mga nakakapit pang egg dyan sa breeding cage. Hayaan nyo na lang. So hayaan nyo dyan hanggang 4 days. 4 days kasi magpi-free swim na yan sila. O doon na kayo magpapakain. Yan. So wag naman kayo magpakain guys, nakaka-hatch pa lang ng glowfish natin. Kasi kung papakainin natin yan, kaka-hatch pa lang nila, useless. Sinong kakain yan? Yung glowfish natin, kaka-hatch pa lang. Tapos yung mga bunganga nila yan is hindi pa yan fully develop. Katulad ng mga koi. Pag nag-hatch yan sila guys, nagde-develop pa yung mga bunganga nila, mga dorsal nila, buntot nila. Kaya nakadikit lang sila sa gilid or sa flooring ng ating tank. Yun. So sa 4 days na yan, pag nakita nyo meron ng naka-free swim, ibig sabihin yan guys is fully developed na yung katawan nila. Pwede na silang kumain. So pag nagbigay kayo dyan na hindi pa sila nakapag-free swim, useless yan guys. Sinong kakain yung pagkain na yan sa ilalim? Ang mangyayari dyan, mamamatay yung BBS. So, makontaminate pa yung tubig nyo, patay ang glowfish nyo. Yun yung tandaan natin guys. Huwag tayo excited. Kasi yung glowfish naman, hindi naman yan mamamatay kahit nga pag hatch nya. 24 hours naman kasi mag-hatch na yung glowfish natin. So magbilang ka lang ng 4 na araw, doon ka magpakain. O kahit magpakain ka pa nga ng 7 days. Yan, 7 days. Ano na talaga yan? Kumbaga lahat sila, nakapag-free swim na yan lahat. Yan. So, pwede mo yan pakainin agad ng BBS. So, hindi yan mamamatay yung glowfish guys. Hindi yan sila mamamatay. Pwera lang kung ano na talaga. Lagay natin 2 weeks na hindi pa sila nakakain. Matutunaw na yan. Sure talaga na matutunaw na yung glowfish natin. Yun yung guys, isang techniques dyan ng mga nagbi-breed ng glowfish. Hindi yan nagsistay sa isang breeder lang. Dapat marami ka. Yun. Kasi pag nabaog yung isa, may reserve ka pa, di ba? So hindi naman ibig sabihin na sa 10 breeder wala talagang mabubuo diyan. Yun yung isang technique diyan. Kaya yung sa amin, pag nagsalang kami ng 7 breeder, 7 pares. So sa 7 pares na yan, hindi yan lahat baog. Mayroon talaga 2 or 3 piraso na may mga egg na healthy. Yun. At yun yung mag-hatch, tapos yun yung ipofokusan nyo. So huwag kayong mag-focus sa isang breeder lang, 2 breeder, 3 breeder, kasi pag nagbaog yan, baog na, wala na tayong magagawa dyan. So kahit lagay natin, palit pa natin yung male, ganun pa rin yung ganun pa rin yung scenario, baog pa rin pag nag-drop yung female. Tapos pagpalit pa rin tayo ng male, baog pa rin. So hanap na tayo ng panibagong breeder. Yan, kasi baka minsan may mga breeder na na kumbaga baog na talaga. Yan, kasi yung alam nyo naman guys, yung glowfish, kumbaga inimbento lang to sa sa Singapore. Buti nga tayo nakapagpa-breed pa dito. Meron kasi ibang mga isda na before yan i-release ng mga nagbi-breed talaga, like mga Singapore, Thailand, kumbaga baog na yung mga nila, baog na yung mga sperm nila. Yun, before nila i-release. Kaya tayo is kukuha sa mag-i-import tayo ng isda pag ganun. Yun. Pero ito, swerte natin kasi yung glowfish nakapag-breed and then kumbaga nakapagpa-hatch tayo ng mga egg dito. Hindi sila baog. May mga isda talaga guys na ganun yung diskarte nila. Ibibreed nilang isda na yan, tapos pag-aaralan nila, tapos bago nila i-release, babaogin na nila yung mga isda para hindi tayo makapagparami dito sa Pilipinas, and then o-order na tayo sa kanila. Yun, ganun yung diskarte nila. Pero ngayon, maganda yung glowfish natin kasi nakapagpa-hatch tayo dito. Pero yun lang yung masasabi ko sa inyo guys. Kung gusto nyo talaga magparami and hobby nyo talaga at gusto nyo subukan mag-breed at hanggang ngayon hindi pa kayo nakapag-breed dahil baog nga palagi, try nyo guys mag-invest ng breeder kahit 10 piraso yan. So isabay nyo breeding. Hindi ako maniniwala na wala talagang may mag-hatch dyan sa 10 breeder. Yun. So wag kayo mag-focus sa 1, 2, 3 breeder. Mag-invest kayo guys ng breeder. Napakamura na ngayon ng tetra. Napakamura na talaga. Yun. So ganun yung mga techniques dyan ng mga breeder guys. Yan. And about sa pagpabuhay ng mga tetra, yan, medyo ingatan lang natin pag nag-hatch na sila hanggang 3 weeks. Pag 3 weeks, pag nakaano na sila ng 3 weeks, medyo matibay na yung sikmura ng mga tetra natin. Pero yung free swing to 1 week, 2 weeks, napaka sensitive pa. Ingat din tayo sa pag-water change sa mga ganong edad. Madadali pa yung mga tetra natin. Lalo na pag free swim,
Huwag nyo lang guys galawin. Pakainin nyo na lang ng BBS and then magbilang kayo ng 1 week. Simula nag-pre-swim sila ha. Simula nag-pre-swim, magpakain. Simula nagpakain kayo, magbilang kayo dyan ng 1 week. Then 1 week, 2 weeks, dun kayo mag water change and kung gusto nyo na sila i-transfer sa mas malaking tank, yun, doon kayo guys mag-transfer. Basta magbilang kayo simula nung nagpakain kayo, bilang kayo dyan 1 week to 2 weeks yan. Pag 2 weeks na yan, transfer nyo na, water change na kayo, yun, pwede na yan. Pero kung may mas malaki kayong tank para hindi nyo na sila galawin, tuwing nag-drop sila, dyan na lang din mag-hatch and then dyan na lang rin lalaki, mas maganda para hindi na kayo maglipat bahay pa. Yun. So, hanggang dito lang muna guys yung video natin for today. I hope na mayroon kayong nakuhang konting tips sa pag-breed again ng Glowfish Tetra.